Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaragan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat.
Pinatuloy ng mayamang babae si Eliseo ang lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Dahil sa kanyang kabutihang loob, pinalugdan siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya na matagal na niyang hinahangad. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta siya rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pag-alis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giezi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ibig mo walang maliw ay lagi kong Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi ko sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri. Ang katarungan mo'y
siyang sinasabi, pag-ibig mo walang mali, ay lagi ko sasabihin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang mali, ay lagi ko Nalibing tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama niya, tayo'y mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, natapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Sino po ang gustong makatanggap ng pagpapala? Pumalakpak nga po ang gustong makatanggap. So, paano tayo tatanggap niyan? Babagsak ba dito? Maghihimala ba? Yan ang isang bagay na matututunan natin sa atin pong mga pagdiriwang ngayong linggong ito. Umabalikan natin ng konti, sana maalala nyo pa, nung 11 linggo ay pinangalanan ni Jesus ang 12. Pumili pa siya ng 12 at tinawag na mga apostol. Dahil marami ang aanihin, kakaunti ang manggagawa. Kaya ang sabi niya, dumalangin kayo na sana marami, magpadala ang may-ari ng maraming manggagawa. At nung nakalipas na linggo, 12 linggo, ang paalala niya sa mga alagad na ito ay huwag matakot, huwag mabahala, huwag mamroblema. Kung ang mga ibon, ang mga maya ay inaalagaan ng Diyos, sila pa kaya na kahit kapirasong buhok ay bilang niya lahat. Wala na sila dapat aalalahanin. Kaya ngayon, narinig natin sa Ebanghelyo, yung unang bahagi ay para sa mga alagad. Ang sabi, ang umiibig sa ama o sa ina, o umiibig sa anak na lalaki o anak na babae, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So kung susunod ka kay Jesus, kailangan mong ibigay yung 100% mo sa Kanya. Hindi sinasabi ni Jesus na pabayaan mo sila, wag mo na silang intindihin, putulin mo yung connection sa kanila. Hindi ganoon ang sinasabi. Ang sabi lang ni Jesus, nang higit sa akin. Hindi pwedeng priority ang pamilya, hindi pwedeng mauna ang pamilya sa taong gustong sumunod at maging alagad ni Jesus. May kanya-kanyang bukasyon, no? Bukasyon ninyo ang pag-aasawa, bukasyon namin ang pagpapari o ang pagmamadre. Kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka mag-focus.
Yun ang priority mo kung doon ka tinawag. Kung tinawag ka ni Jesus para sa pag-aasawa, priority mo ang pamilya. At maiintindihan ng Diyos yan. Pero kung tinawag ka para sa ibang bukasyon, ito ang sinasabi ni Kristo. Hindi pwedeng pangalawa lang siya. No? Hindi pwedeng pangalawa. Siya dapat ang una. Dahil marami ang nagiging dahilan ng pagsunod o pagtanggi sa tawag ng Diyos, pamilya. Halimbawa po, tinawag ka sa pagpapari o pagmamadre, hindi ka tutugon kasi ang sasabihin ng iba, ang sasabihin mo, ako lang ang inaasahan sa pamilya. Paano sila kapag umalis ako? Ikaw ang nagtatrabaho. O kaya naman, gusto magpaalam ng anak mo para pumasok ng kumbento o seminaryo, hindi mo papayagan kasi nga, paano tayo? Paano tayo? Sino mag-aaruga sa atin? Sino mag-aalaga sa atin? Kaya nagiging dahilan minsan ang pamilya para hindi ka makatugon sa tawag ng Diyos. Nakukuha po ba? Malinaw po? Ngayon, kung sakali, itong mga tinawag na ito ni Jesus, yung mga apostol, kasi kinailangan nilang iwan ang pamilya nila, kinailangan nilang iwan ang trabaho nila. Kasi kailangan mag-focus sa misyon na ibibigay ng Diyos sa kanila. Dating mga nagtatrabaho ang iba dito, dating kumikita ang iba dito. Mga nagtatrabaho din, mga professional din ang iba. Pero kinailangan nilang iwan yon para 100% sa akin kayo. O ngayon, paano kami? Para bang ang siguro no, ilan sa mga nararamdaman ng mga paano tayo? Paano damit natin? Paano pagkain? Paano pangangailangan? Ito ngayon yung papasok. Kasi sabi ni Jesus, ang sino mang tumanggap sa inyo, tatanggap ng gantimpala. Sabi dito, kahit man lamang isang basong tubig ang ibigay sa inyo, yung magbibigay sa inyo, tatanggap ng gantimpala. So, naiintindihan ba? O, kung gusto natin makatanggap ng grasya, ng pagpapala, kailangan mong magbigay. Ito yung hindi tayo pinipilit, no? Ito yung kahalagahan na itinuturo ng simbahan, yung pagtatayt o ikapu o pagbibigay. Hindi ko alam, ilan na sa inyo ang nakaranas o nakaramdam na nang magbigay ka, pwedeng, halimbawa po, no? Sa kumbento, sa seminaryo, sa pare, sa simbahan, dahil alam mong ito ay gagamitin para sa misyon, para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ilan sa inyo yung nakaranas na higit pa doon sa ibinigay mo, ang ibinalik ng Diyos? O baka hindi nyo pa nararanasan. Kasi pigil na pigil tayong tumulong. Pigil na pigil tayong magbigay. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magbigay ka naman. Subukan nyo lang. Subukan nyo. I'm sure, yung mga nakaranas, no, na talaga makakapagpatotoo na habang nagbibigay ka, idiretsahin natin, habang nagbibigay ka sa simbahan, sa gawain ng simbahan, lalo kang pinagpapala. Kahit ang mga estudyante, kahit ang mga bata, kung matuturuan na, masasanay na, nasa murang edad pa lang, ay nagbibigay na, I'm sure lalaking matagumpay ang mga yan. Lalaking mabuting tao mga yan. Tinan ninyo, balikan natin yung unang pagbasa. Meron ditong kwento, no?
sabi, may isang mayamang babae. May asawa yung babae. Pero dahil dumating si Eliseo, hindi yung batang yan, si Eliseo dumating at nasabi ng babae na nakakatiyak ako, alagad ng Diyos yan. Di ba si Eliseo? Alagad na, dito, focus, dito. Alagad ng Diyos yan. Kaya, wag lang natin pakainin. Paghandaan natin ng kwarto, lagyan natin ng higaan, ng mesa. Kasi alagad ng Diyos yan. So, anong ginawa? Sabi, sa susunod na taon, magkakaanak ka na. Isang napakalaking biyaya ang natanggap nitong babaeng ito. Dahil lamang dun sa kanyang pagtulong kay Eliseo na alagad ng Diyos. Hindi tayo hinihingaan ng napakalaking hindi mo kayang ibigay. Kaya nga sabi ni Jesus, kahit isang basong tubig lang ang ibigay mo. Ano ba ang kaya mo? Kaya mo piso? Okay yun. Di ba naalala niyo yung kwento ng isang matandang babaeng balo na naghulog ng 3 kusing? Yun na lang yung kanya. Pero siya yung kinalugdan ng Diyos. Yung binigay niya. Ito yung napakagandang na nakukuha natin kung hindi ka matatakot magbigay o tumulong. Kasi hindi mo, hindi mo malalampasan ang biyayang ibibigay sa iyo ng Diyos doon sa ibinigay mo. Kumpara sa ibinigay mo, wala yan. Kung minsan nakakaranas tayo ng kamatayan, kapag sinusurrender natin yung bagay na mahalaga sa atin, pero higit pa at hindi mo matutumbasan ang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, no, ang paalala, ano bang ginawa ng Diyos? Ano bang binigay ng Diyos? Buhay. Namatay siya, pero muling nabuhay. At tayo din, patuloy tayong nabubuhay at mabubuhay kung tatanggapin natin si Jesus. Kung makikiisa tayo kay Jesus. Sana po, no? Matuto tayo, sinasabi ng simbahan, kung gusto mong mag-pledge, kung ano man ang kaya mong i-pledge, piso, 1 linggo, hindi yan ki-questionin ng Diyos. Well, kung sabihin natin, nagbigay kayo sa simbahan, winaldas ng pare, pananagutan ng pare yun. Pero yung dahil nagbigay ka, nakita ng Diyos, ang Diyos naman ang magbabalik niyan sa iyo. So, hindi yun nahahadlangan na dahil napunta sa wala, napunta sa hindi maganda yung itinulong mo. Hindi mo na yun para bang sasabihin, sayang, nasayang. Kasi nakita ka naman at na-appreciate ng Diyos ang binigay mo. Kaya tatanggapin mo pa rin hanggang timpalang higit pa sa inaasahan mo. Kaya, sana po, no? Unti-unti, matuto tayong maging bukas, no? Maging generous, lalo tigit sa gawain ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama nating nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mas nalamin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at auspusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga lider ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Jesucristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus na kami mahal, ligtas mo kami tanay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.